Sa mundong ito, magkasamang naninirahan ang mga lalaki at babae, nagbabahagi ng parehong banyo at shower nang walang anumang pader o kurtina. Hindi ito kulungan. Ito ang katotohanan 100 taong pagkaraan nang tuluyang lumala ang kapaligiran ng daigdig at bumagsak ang kalikasan. Ang ilang taong nakaligtas ay nagtipon-tipon at bumuo ng bagong mundo. Sa malaking lungsod na ito, ang lahat ay nahahati sa iba't ibang grupo. Ang unang grupo ay ang mga scholar na gumagamit ng kanilang isip at nagpapaunlad ng teknolohiya at kaalaman. Ang ikalawang grupo ay ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa bukid at napakabait. Ang ikatlong grupo ay ang mga matapat na hindi kailanman nagsinungaling at nagpanatili ng katarungan sa lungsod. Ang ikaapat na grupo ay ang matatapang na nagpoprotekta sa lungsod. At ang ikalimang grupo ay ang mga walang pag-iimbot na tumulong sa iba ng walang inaasahang kapalit. Magkasama, pinanatili ng lahat ng grupong ito ang balanse ng lungsod. Kapag umabot ng 18 taong gulang ang isang bata, kailangan nilang kumuha ng espesyal na pagsusulit. Ipinakita ng pagsusulit na ito kung aling grupo ang pinakamahusay na tumugma ang kanilang isipan. Sa araw ng pagpili, maaari nilang piliin ang kanilang gustong grupo. Ang pagpili ng ibang grupo kaysa sa kanilang mga magulang ay nangangahulugang tuluyang pag-alis sa tahanan. Kaya naman karamihan sa mga bata ay pinili ang grupo ng kanilang mga magulang, ngunit may ilang matatapang na sumunod sa kanilang sariling puso. Ang dalawang magkapatid na ito ay isinilang sa grupo ng mga walang sariling interes. Nangarap ang kapatid na maging eskolar, kaya buong tapang niyang pinili ang landas na iyon. Pero may kakaibang nangyari kay Jenny. Ang resulta ng kanyang pagsusuri ay nagpakita ng mga katangian mula sa lahat ng 5 grupo. Ang mga taong tulad niya ay tinatawag na divergents dahil hindi sila makontrol o makulong sa iisang grupo. Kung may sino mang nakatuklas ng divergent, agad silang pinapatay. Suwerte si Jenny, mabait ang kanyang tagasuri. Pinalsipikan niya ang ulat nito para itago ang kanyang lihim at binantaan siya na huwag kailanman sabihin sa sino man ang totoo. Sa araw ng pagpili, naghirap si Jenny sa kanyang sarili, ngunit sa huli ay sinundan ng kanyang puso at pinili ang matapang na grupo. Nang araw na iyon, nawala sa kanyang mga magulang ang kanilang 2 anak, ngunit iginalang nila ang kanilang mga desisyon. Ang unang hamon para sa matapang na grupo ay ang tumalon mula sa mataas na bubong patungo sa malalim at madilim na hukay. Walang nakakaalam kung ano ang nasa ibaba at makikita ang takot sa lahat. Lakasan ng loob na humakbang si Jenny, huminto sandali at pagkatapos ay tumalon. Nasalo siya ng net ng ligtas. Nang humihingal pa lang siya, may humilas sa kanya pababa. Si David ang kanyang tagapagsanay, iyon. Humanga si David sa katapangan ni Jenny. Bumaba rin ang natitirang mga tao. Hinati niya sila sa 2 grupo, ang isa para sa mga isinilang sa matapang na grupo at ang isa pa para sa mga bagong dating, kasama na si Jenny. Si David mismo ang nagturo sa mga bagong dating. Pagkatapos noon, dinala ang lahat sa hostel kung saan bukas na bukas ang mga banyo at palikuran. Isang linggo mamaya nagsimula ang kompetisyon. Parehong grupo naglaban-laban. Ang pinakamahinang tao ay inalis sa grupo at iniwang mag-isa, namumuhay na parang pulubi sa kalye. Kasama sa pagsasanay ang pakikipaglaban, pagbaril at mga pagsusuri sa lakas. Maliit si Jenny at madalas mawala. Sa bawat pagkakataon, siya ang laging nasa ilalim. Pero bago sumuko, nagpa siya si Jenny na papasa siya anuman ang mangyari. Nagsanay siya mag-isa buong gabi. Madalas siyang panoorin ni David at magbigay ng payo. Dahan-dahan, nagkaroon ng espesyal na pagkakaintindihan sa pagitan nila. Title ng movie ay Divergent, ipinalabas noong 2014.